Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for September 8 hanggang September 14. So Leo, kunin nyo lang po yung mga karesonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay hayaan nyo na para po sa ibang Leo yan. Okay po? Use your intuition para makuha nyo po yung kaangkop na mensahe mula sa inyong spirit guide sa reading natin for today. Okay po? So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyo pong kindness, sa inyo pong pagmamahal sa ating channel. Every time po na meron po tayong free reading for Leo. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. I love you po. Thank you. So Leo, ano naghihintay sa inyong yung buong September 8 to 14? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Chariot card. Beautiful. In the area of what you want, of the Queen of Pentacles. Yes. In the area of what you need, you have the Two of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Tower card. Ooh, napakaganda. In the area of your challenge for the week, meron kang Two of Pentacles. Meron kang 2 here. Telling you na aligned ka. 2 is all about alignment sa higher self mo. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo sa lupa, ginagawa mo. Kaya ito ay destined na mangyari. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your fortune, meron kang the Sun card. Tapos na, wala na. Paglalabas po si Sun, nasa fortune area pa, ibig sabihin, napakagandang linggo ito para sa'yo. Okay? In the area for divine messages, you have the Lover's card. Lovely. At ang outcome mo for the week, eto yan Leo, mamaya sabay-sabay na ito siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Page of Pentacles. Okay? Page of Pentacles is all about you trying to learn something new. Okay? Nakita ko rito na meron kang pinaprioritize, meron kang mga bagay na ginagawa. Sabi mo, ito yung importante sa akin, ito yung valuable, dito muna ako tututok. Parang ganyan, no? Halimbawa, trabaho yan, bagong trabaho. Sabi mo, hala, bago pa lang ako dito, kailangan ko magpakitang gilas, kailangan kong aralin lahat, yung sistema, kung paano sila nagkatrabaho, kung paano yung samahan, paano yung tamang paggagawa dito, lahat yan binubusisi mo. Kasi sabi mo, ayoko magkamali kasi bago pa lang ako dito. O kaya sa trabaho, meron sa yung bagong task, sabi mo, hala, paano to, hindi ko to alam, sa akin pinasa ni boss. So parang ikaw, wala kang ibang armas ngayon kundi pag-aralan. Okay? Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Halimbawa, meron din sa inyo, balak ngayon magtayo ng negosyo, sabi mo, time na to for me to build my own empire. So ngayon, bawat aspeto, bawat liko-liko at taas-baba ng negosyong yan, kailangan mo aralin. The more knowledge you have sa ginagalawan mo, the better kasi armas mo yan para magtagumpay ka. Okay? Ngayon, paalala sa'yo, kapag hindi naiintindihan, aralin. Kapag hindi mo gamay, kailangan mong pag-aralan yan. Marami naman tutorial sa YouTube, marami mga online, excuse me. May tumawag. Siguro calling din yan sa'yo na kailangan mo, huy, mag-aral ka na. Huy, asikasuhin mo na to, no? So, yun din yung tawag din sa'yo. So, may tumawag sa akin sa phone. Never nangyari yan sa reading ko. Pero, feeling ko, intuition yan and also, your angel guides are giving you the sign, huy, sagutin mo yung tawag. Huy, sagutin mo yung tawag sa'yo na kailangan tong pagtuunan ng pansin. Parang ganyan. Because I'm hearing meron kang ini-ignore na isang bagay na kailangan yung mata mo ay nakatutok doon. Walang puknat, walang patid, full focus. Okay? Especially here at your center, you have number 7. Baka po special date yan, anniversary, edad, or birthday, or address, no? There's a confirmation that this message is for you. Baka bilang ng pamilya, baka pito kayo sa pamilya, why not, no? This is a message na talagang para sa'yo this time, Leo. At the center, you have the Chariot card. Chariot card is all about you pushing forward no matter what. Okay? Nakita ko rin dito na parang handa kang iwan na nakaraan para lang makadiretso o para lang maitulay ang isang bagay. Alam mo na kailangan ng humiwalay, kailangan ng bumitaw, kailangan ng mag-grow. And I feel like takot ka magsimula because you don't know kung makakabangon ka ba from the pain o kung tama ba mag-risk pa ako. Baka kasi yung i-risk ko ngayon makadagdag pa sa bigat. No? Nakita ko dapang-dapa ka na eh. Pagod na pagod ka na, hirap ka na. So anong choice? Wala kang ibang choice kundi lumaban, kundi umabante. Huwag mapirme sa pagkalugmok. Huwag matakot, sumubok. Kasi nakita ko rito, nasa kamay mo ang bola. Nasa kamay mo ang iyong manibela, kumbaga. And itong mga sphinx na to, sa harapan, yan ay pwede kang
pumunta sa kaliwa, pumunta ka sa kanan, o dumiretso sa gitna. No, ibig sabihin, ang mahalaga umaabante ka at ang bola nasa sayo. Nasa sayo ang kalayaan to choose whether to go there or here. Ang importante, maramdaman mo sa sarili mo na handa na po ako. With this armor, nasa gitna niya, Leo, yan ay simbolismo ng kahandaan at lakas ng loob na sumuong sa laban, because this is something na napagdesisyonan mo. Okay? Huwag ka mag-alala, the universe around you, the higher power, the constellations above, and the universe is working with you. Okay? So meron ka ditong basbas sa ginagawa mong ito. Kaya kung meron kang mga balak na i-prioritize, simulan, a journey na gusto mong suungin, meron kang gabay ngayon papunta dyan. Kaya ilaban mo to. Alam mo, Leo, kapag lumalabas si Chariot card sa isang reading, ito'y garantiya ng tagumpay. Garantiya na pagpunta sa dulo ng iyong pupuntahan. Kaya kung meron ka bang pagbiyahe ngayon, nakita ko rin yan para meron sa inyo magkakaroon ng short journey, especially po baka on September 13 onwards. Ayon din po sa inyong planetary alignment on September 13. Kasi po, si Mars is moving into Libra. Meron ka mga short journey, pwedeng involved ang mga kapatid, magulang o anak, family setting. Kaya yung journey na yan, gawin mo na. Itulay mo na. Because I'm seeing here, hindi lang ito parang sa'yo para rin to sa greater good ng loved ones mo. Okay? I'm very, very happy for you and I'm very, very proud of you because gagawin mo tong laban na to kasi para sa ibang tao rin. Okay? Napakaganda. Chariot cards being clarified by the Death card. Talaga namang tapusin mo na ang past. Isara mo na ang past, kailangan mo na mag-rebirth. Ito yun, Ito yung past mo, Pagkalugmok, pagkabagsak, nalubog ka sa kumunoy, rurok na to ng pagkabigo, o rurok na to ng pagkadurog ng puso mo. Kaya ngayon, kailangan mo nang bumangon, kailangan mo lumaban. Hindi pwede na nakahiga ka lang dyan at dinadamdam mo lagi yung pain na parang, uy, talo ako, uy, sinaktan niya ako, uy, iniwan niya ako, uy, nalugi ako dyan, uy, natalo ako dyan. Ganun na ba lagi? Ganun ba tayo lagi, Leo, na dinadamdam natin yung pagkasawi natin? Hindi, babangon tayo. Ito ang death card o rebirth. It's all about you rising up. Nakita ko ng phoenix, hindi ko alam. Di ba yung phoenix nabubuo yan sa ashes? Parang rising from the ashes. Babangon ang phoenix at magkakaroon siya ng bagong buhay. At ganun ka rin. Magkaroon ka ng bagong motibasyon, mga bagong maalab na puso at dedikasyon na ilaban yung bagong bagay. Kung natalo ka before, bakit ako hihinto? Kailangan lagi kong lalaban at lagi ako mag-transform for the better. Okay? In the area of what you want, gusto mo lang naman ngayon kumita Naghahanap ka ngayon ng resources para makabayad sa utang, makabili na ng bahay, makabayad sa tuition fee. Sa ma-view, parang narinig ko, nade-delay na yung bayad o patong-patong na yung utang, no? Parang sabi mo, sama nyo lang po yung next month, darating po yung pera ko next month, ipatong nyo na lang po doon. Parang nabinbin na papatong-patong na marami na And nakikita ko rito naghahanap ka ng bagong solusyon. Kaya ngayon open ka for something new Open ka para lumarga So sabi ko nga dito, kung ready ka talaga sa puso mo at handa ka na sumuong sa bagong landas, bagong oportunidad, kailangan talaga nagka-transform ka din. Huwag mo nang bitbitin yung mga pagkakamali na dinanas mo before para yung paglago ng pera o ng career mo this time ay talagang sure ball. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, aralin mo Kung halimbawa balak mo maging pumunta sa gantong lugar, lumipat na ibang karera, dapat doon ready kang aralin lahat para ma-sure ball mo na walang antala yung tagumpay. Kasi nakikita ko rito, it's all about you nurturing what you have Ibig sabihin ko ano yung blessing na papasok, kailangan talaga ikaw handa kang gawin ang lahat para ma-carry over siya at magkaroon ka ng magandang simula. Huwag po kaya mag-alala kasi this week, Sun and Mercury is entering Leo sa sign mo. Ito yung magkakaroon ka ng natural confidence. Natural confidence, tapang na ilaban at meron kang kakaibang charisma this time. Kakaibang aura at magkakaroon ka ng ability to communicate. Napakataas niyan. Napakataas ngayong linggong ito. Kasi kakampi mo ngayon si Sun saka si Mercury nasa sign mo. Kaya ngayon kung ano man ang gusto mong buuin, kung ano man gusto mong pangarap mo na likhain, magkakaroon ka ng pambihirang tapang at pambihirang confidence sa buuin yan. Nakita ko na parang lahat sila mapapa-oo mo kung ikaw man ay nagbebenta, bumibili, sales lady ka man, or call center agent, anything that requires you to communicate, naku, lalakas ang power mo dyan at makakonvince mo silang lahat na kunin at ibigay sa'yo yung nais mo. Okay? Queen of Pentacles is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, Knight of Pentacles all about you careful planning.
gets na kita. Kaya ka na ilang kumilos, kaya parang kailangan pa mag-transform kasi nagkaplano ka pang mabuti. No? Kasi nga nanggaling ka sa pagabagsak, nanggaling ka sa kabiguan, ngayon nagiging maingat ka. Nagiging I don't know why, nagiging cautious ka na dapat every step tama, dapat every movement ay may dahilan, pinag-isipan, kalkulado kumbaga kasi ayaw mo na bumalik dito eh. At gets kita Leo, gets na gets kita. Ngayon, very very malinaw sa akin yung nararamdaman mo. Pero ngayon, importante pa rin na humakbang ha. Huwag kang hihinto. Huwag kang pipirme lang sa pinanggalingan mo. Dahil nadapa ka na nga dun eh. Ngayon, time na to explore the world and transform your life for the better. At magiging kakampi mo ngayon ang iyong pag-iisip ng tama at ang iyong pagbuo ng plano na talagang I'm hearing practical eh. I don't know why. Dapat practical daw yung action mo. Ibig sabihin, dapat doable, reachable, attainable. Yung bang ngayon magagawa mo ng simula mo na kayang-kaya mong simulan. Halimbawa, biyak kita example ha. Balak mo magtayo ng kainan sa bahay. Kainan, sa harap lang ng bahay. Wala kang pwesto, di ba? So, maging practical ka. Edi sa harap lang ng bahay, sa may garden mo, o kaya sa may garahe mo, no? And then, konti lang yung kaserola mo, sabi mo, gusto ko magbenta ng mga ulam. And then, ang meron ka lang 3 kaserola, edi magsimula ka lang sa 3 ulam, paunti-unti, kung ano lang yung kaya, maging practical ka, at paunti-unti lalago yan. Okay? Kaya importante sa'yo, yung tamang pagkaplano. Doable, at saka nakabase sa iyong realidad. Okay? In the area of what you need, you have the Two of Swords. Nakita ko rito na buksan mo ang mata mo. No? Meron ka daw mga bagay sa buhay mo na hindi mo totally gets, pero you need to figure out at harapin yung truth para makapag-decide ka na. Nakita ko rito na once mabuksan mo yung katotohanan at maharap mo na yung katotohanan, madali na sa'yo o mag-decide at madali na sa'yo na alagaan yung bagong blessing. Bigyan kita ng example. Halimbawa, iniwanan ka ni lover mo. Halimbawa lang to, hindi ko sinabing lahat kayo iwanan ng lover. Example lang to para magets mo yung ibig ko sabihin. Tapos, wala kang pera. Nasa iyo na iwan yung mga anak ninyo. Si lover mo umalis. Anong dapat kong gawin? Natatakot ka mag-decide kasi mo, ay, babalik pa yun, babalik pa yun, babalik pa yun. Hindi ako kailangan maghanap ng trabaho, hindi ko kailangan kumilos ngayon kasi babalik din yan. Pero you need to face the truth. You need to face the katotohanan in your life na baka hindi siya bumalik. Paano kung next year pa yan bumalik? Eh di wala kang gagawin? Hindi ka kikilos? Hindi ka mag-decide? Paano yung mga anak mo nagugutom? Di ba? So ngayon, kailangan mo umaksyon sa oras na kinakailangan. Hindi mo pwedeng maghintay sa mga bagay-bagay porke hindi mo naiintindihan o porke walang kasiguraduhan. You need to make a concrete action. Kung ngayon nahihirapan ka daw, halimbawa sa 2 different direction, parang meron pa daw iba pang option for you. Hindi mo kailangan mapirmi lang sa dalawang magkaibang daan. Okay? Halimbawa, bigyan pa kita ng example. Meron 2 sapatos sa department store. And then parehong black, magkaiba ng design. Sabi mo, pareho kong gusto, pero yung budget ko para sa isa lang. Hirap na hirap ka mag-decide, nakatingin ka sa estante. Sabi mo, alin dito, alin dito, alin dito. Dagan tumawag yung kahera. Ma'am, meron pa ako dito iba pang sapatos, kulay black din, baka gusto mong itry. Sabi mo, ay, meron pa pala dyan, bakit ako namimili lang dito? Parang ganon yung example ko na meron pang ibang option na pwede mong piliin para mayakap mo na mabuti itong blessing mo na hindi mo kailangang magpakahirap sa dalawang ito. So, narinig ko, pagaanin mo ang buhay mo. Meron pang iba pa dyan, buksan mo ang isip mo, buksan mo ang mata mo na mga options or plano na pwede mong i-execute na mas magaan, mas maganda. Okay? 2 of Swords, 10 of Wands. Yes. Yes. Nabibigatan ka na sa choices mo. So ngayon, pag-isipan, bakit ba ako nahihirapan dito? Baka naman pwede pa ako mamili ng iba. Baka naman meron pa iba pang ruta na hindi ako gano'n mabibigatan. Okay? Magandang message for you. Narinig ko din for other Leos dyan na nanonood din at nakikinig. Sabi ng spirit guides mo na pagaanin mo na daw yung mga magpapabigat sa'yo. Okay, halimbawa, marami kang responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ikaw siguro ang breadwinner, ikaw siguro ang solo parent, pero na-realize mo, teka yung mga anak ko malalaki na, may kanya-kanya ng trabaho, baka naman pwede, total sa akin pa rin sila nakatira, sila na sumagot sa ibang bills para gumaan na yung daladala ko. Kasi hindi na ako bumabata, hindi na ako ganun kasing lakas dati, no? Ngayon, gusto ko naman magpahinga, gusto ko magkaroon ng mga time for myself. Baka naman yung iba kong hawak-hawak, ay ipasa ko na
sa iba. Ganon din, mag-a-apply ito sa trabaho, na baka yung mga co-workers mo isa yung pinapasa lahat, pero ma-realize mo na, uy, pare-pareho lang tayong trabaho dito ha, bakit sa akin yung to pinapasa lahat? On the clock is 3:33, 3:33 po, 3:33 ko po to ginagawa. So, 333 is good sign for you, angel number telling you your spirit guides and ancestors na namayapa na ay minamahal ka at pinoprotektahan ka. Kaya ngayon, Leo, magtirik ka ng kandila mamaya because yung mga namayapa mong loved ones ay ginagabayan ka. At ito ay konfirmasyon with the 333 in the clock telling you na nandyan sila sa tabi mo at pinoprotektahan ka. Kaya ngayon, balik tayo sa reading mo. Nakita ko talaga dito na pag-aani ng buhay, huwag mo hayaang pasan-pasan mo ang mundo. Ibalik sa mga dapat ibalik yung mga responsibilidad na yan at hayaan mo silang tumayo sa sarili lang paa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Swords. 10 of Swords, pagkadapa, pagkalugmok, pagkabaon sa utang, o pagkabaon sa pagdudusa mo na yan. Nakita ko rito na kailangan mo talaga mag-transform na at mag-aral ka na ng mga bago. Okay? Sumuong ka na sa bagong adventure. Kung merong opening sa Japan, sabi mo, yan, ito na yung time ko, why not subukan ko, no? So, aralin mo siya. Kung paano mo siya makukuha sa buhay mo. Kung paano mo siya masusungkit. And finally, maka-move on ka na at makaalpas ka na sa kahirapan na ito. You need transformation. Narinig ko, alam mo, Leo, huwag mo daw i-resist yung change at huwag ka daw matakot mag-try. Okay, huwag ka daw matakot mag-try this time. Panahon na to para umalagwa ang buhay mo at mag-move forward ka, okay? 10 of Swords being clarified by the Justice card. Yes, Justice card's all about you getting your justice. Napakalinaw. Dahil maraming nagkamali sa'yo, maraming mga nagkulang sa'yo, o maraming dumurog sa puso mo, ito na yung pagkakataon na bumangon ka na at bumalik na yung balanse ng buhay mo na dati hindi na ibigay sa'yo. O nawala yung routine mo. Nawala yung sistema mo dahil sa mapanakit na ito. Ngayon, sa pagbangon mo, hawakan mo tong espada na ito. Itong espada na to ay simbolismo ng katotohanan. Ano yung mga katotohanan sa buhay mo after this pagkabagsak? Halimbawa, natanggal ka sa trabaho, wala kang ngayong pera, wala kang ngayong panggastos. Ano yung katotohanan sa buhay ko ngayon na kailangan kong panghawakan? Okay, I have no job, pero magaling ako sa ganito. Halimbawa, magaling kang mag-edit ng video, pwede ka maging editor, o kaya pwede ko mag-apply sa pinsan ko kasi meron silang negosyo doon, baka pwede ako doon. No? Hanapin mo yung mga katotohanan sa puso mo, sa buhay mo na magagamit mo para bumangon ka. Halimbawa, bigyan pa kita ng example. Halimbawa, magaling ka sa sales talk, walang katrabaho ngayon, si asawa mo ay maliit yung kita, sabi mo, wala akong ginagawa sa bahay, ano kaya pwede kong gawin? Boom, si kapitbahay, merong pinupuntahan every month na factory about ukay-ukay. Sabi mo, uy kapitbahay, sama ako sa'yo para may tindahan din ako sa bahay ko na ukay-ukay. Pwede ko tong i-online sell, mga ganyan. So, kung ano yung mga truth sa paligid mo, yun ang armas mo para bumangon ka. Parang mga ganyan, okay? In the area of your near future, you have the Tower card. Tower card changes in your life. Magbabago ang buhay mo sooner than later. So, ngayon, sa inyong buhay, dadaan tayo ngayon sa eclipse ha. Napapagitnaan tayo ngayong linggong ito, September 8 saka September 14. Last week, September 7, ay dumaan tayo sa lunar eclipse in Pisces, and then next week naman sa September 21, papasok naman tayo sa solar eclipse in Virgo. So, 2 eclipses, pwede ka sandwich tayo. So, maraming pagbabago, maraming nawawala, maraming natatanggal, maraming umaalis. At ito ay destined. Nakatadahan na ito kasi dadaan tayo sa parehong eclipses. And nakita ko rito na daanan mo lang yung pagbabago. Ha, Leo, huwag mong kontrolin, huwag mong i-resist, huwag mong puwersahin na maganap ang mga dapat maganap. Just go with the flow. Sinasabi sa iyo ng spirits mo na learn to accept what is, what was, and learn to accept what will be. Okay? Ngayon na nakita ko na yung bilao mo, parang meron kang bilao. Tapos yan punong-puno yan ng gulay. Tapos yung kalahati na tapon, dala ng hangin, dala ng puwersa, halimbawa ng mga dumadaan. Pero ikaw maingat ka, pero natapon. Ibig sabihin, hindi ikaw may gawa nun. Tadhana ang gumawa nun. So, huwag mo daw pang hinayangan yung natapon. Yung espasyo sa kalahati ng bilao, pwede mo pang lagyan niya ng mga bagong gulay na mas fresh, mas maganda, mas mabenta. No? Ibig sabihin, kung ano man daw yung nawawala, hayaan mo lang. Because God is giving you something new, something bigger na mas deserve mo. Kaya kung meron mga aalis, meron mga nagbabago, hayaan mo lang. Just go with the flow and let it happen. Okay?
Tower cards being clarified by, you have the Three of Swords. Yes, mapanakit ito sa umpisa. Sabi mo, hala, bakit umalis yan sa trabahong yan? Bakit umalis sa supervisor ko? Napakabait yan sa akin. Ngayon, may bago na supervisor. Hindi ko na kaya, nakakatakot na ang hirap-hirap ng pumasok. Hala, yung trabaho namin, nagpalit kami ng schedule, panghapon na daw ako. Paano ba yan? Ang hirap-hirap bumangon, ganyan-ganyan. So, merong changes in your routine, meron changes sa iyong life na kailangan mong i-accept because this is something na required sa iyong transformation, okay? Nag-transform ka ngayon, parang sineshed mo yung life mo eh. Parang, alam mo yung ahas nagpapalit ng balat. Parang ganun eh. Masakit sa umpisa pero kailangan siya tanggalin because hindi na siya nag-work. Meron ka daw pilit niyayakap na dapat mo nang pabayaan. Very, very prank ako sa iyo, Leo, ngayon ha. Sabi dito, kaya ka lalong nasasaktan kasi hinahawakan mo pa o niyayakap mo pa kahit hindi naman na. At meron ka na dapat yakaping bago na mas deserve mo at mas malaki pa kumpara doon sa pinapanghawakan mo. Halimbawa, meron kang trabaho, tapos ang pasok mo 6 a.m. hanggang 5 p.m. Tapos nag-overtime ka pa. Pero pagdating sa paycheck mo, ang liit-liit ng sweldo, yung overtime mo hindi sinasama. Sabi mo, hala, bakit ba ganito? Nahihirapan ka na pero kumakapit ka pa rin. So ngayon, kailangan bumitaw, kailangan mo hayaan magbago ang lahat para dumating sa buhay mo yung bagong bagay na deserve mo. At kung punong-puno ka ngayon, paano siya papasok? So parang ganun. So let go of something that is not for you. Pagaanin mo ang buhay mo para pumasok yung karapat-dapat at maging maligaya ka ulit. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have emotions are running high. Yes, maraming tao siguro sa paligid mo ang mataas ng emosyon, maybe because hindi sila pabor sa gusto mo mangyari na umalis o mag-iba ng direksyon o hanapin yung gusto mo. Some of you, pinapasa na yung responsibilidad sa iba na sabi mo, hindi ko ito kayang dalhin, sa inyo na yan, pinapagaan mo na yung sayo, pero maraming iba, pangit yung reception o hindi nila gets yung ginagawa mo o hindi sila pabor sa idea mo and you feel like ang hirap-hirap nilang pakiusapan, ang hirap-hirap nilang kausapin. Especially po ngayong linggong ito, pinapakiusapan ka ng yung planetary alignment to be very, very careful on what you say. Okay? Because yung mga sasabihin mo, magkikarry yan ng mga significance to other people. Kaya kung meron kang sasabihin na parang, emotions are running high, make sure na yung dila mo, binabantayan mo, yung sasabihin mo, inaral mo siya para hindi ka ma-misinterpret. Kasi minsan yung mga salita, mas matalas pa yan kaysa sa espada, diba? So ngayon, make sure na bantay mo ang iyong dila, ang iyong bibig. Okay? Now, the message, you have faith in your dreams. Kumapit ka sa iyong pangarap, kumapit ka sa iyong goal na ilalaban mo ngayon, meron kang iniwanan na pupuntahan mong bago, kumapit ka lang doon. Hold your vision, hold your horse, at makukuha mo yung mga bagay na gusto mo this time around. Basta handa ka mag-transform. Okay? Kasi kung handa ka nga tumulay sa bago, pero yung dating routine mo pa rin ang ina-apply mo, anong changes ang mangyayari? Paulit-ulit lang yan. Okay? Especially here in the area of your challenge, balance. Nakita ko sa pursuit of what you want, baka mapabayaan mo si kapatid, mapabayaan mo si anak, mapabayaan mo ang sarili mo, no? Ngayon, nakita ko, sabi ng spirits mo sa kanang planetary alignment mo, focus on your children, focus on your kids, yung kanilang success and joy, kailangan mo rin daw yan to fully, to fully get and sustain yung harmony and peace sa pamilya. Nakita ko rito na kung ano yung mahalaga, pagsumikapan mo daw na kayaning bigyan ng atensyon lahat ng yan. Halimbawa, trabaho, mga anak, sarili, love life, bahay. No, lahat ng responsibilidad mo dapat napangahawakan mo ng pantay-pantay. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isa, tapos baka mamaya makalimutan mo na pala yung mga anak mo na may problema pala, hindi mo alam, no? So, kailangan talaga lahat yan gamay mo. Narinig ko din, sabi ng spirits mo, huy, punong-puno na ang kamay mo, lahat hawak-hawak mo na, huwag ka nang tumanggap na iba pang bagay. Halimbawa, sa trabaho, meron ka na inaasikaso, lahat ng papeles sa lamesa mo na, and then, tumatanggap ka pa ng ibang gawain. Sabi mo, sige po, akin na, ako na. Matuto kang tumanggi. Lalo na kung punong-puno ka na at hindi mo na kaya. Hindi ka nakakabastos. Hindi yan unprofessional. Pwede mo naman sabihin in a nice way, pasensya na po ha, marami na po akong ginagawa, busy na po ako, mabigat na po yung hawak-hawak ko. Kaya mag-decide ka ngayon to say it up front. Be truthful. And bigyan mo rin ng sarili mo ng hustisya naman. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Learn to balance things out. Okay? Napakaganda for you. The Two of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Ngayon,
napakagulo, napaka-chaotic doon ang buhay mo. Either magulo sa trabaho, or magulo sa pamilya, or magulo ang isip mo, or yung love life mo magulo. Depende po sa kaguluhan sa buhay mo. Baka makarelate ka dito, Leo. Meron daw kaguluhan sa buhay mo this time na kailangan mong balansehin. Halimbawa, sa trabaho, napaka-chaotic, napakagulo. So, kung halimbawa ang magulo dun ay toxic boss o toxic na yung mga trabaho mo, halo-halo na, baka time na para ibalansehin. Ayusin yung papeles, yung routine mo, ipasa na sa iba yung trabahong hindi para sa'yo. Parang ganyan. Kung sa pamilya man to, sobrang gulo, kailangan ng panghawakan. Huy, tutukan mo na si anak, asikasuhin mo na yung mga problema nila, at bigyan mo ng bagong routine, bigyan mo ng bagong order para maging maayos. Kung ito man love life, harapin na. Kung nagpapabigat ba yan sa'yo, kung meron kayong mga issues ng lover mo na kailangan na ayusin, ayusin para luminaw, okay? Nadadaan yan sa matinong pag-uusap, nadadaan sa matinong pag-aayos, okay? Wag mo daw haluan ng emosyon, okay? Just use your head and wag pangunahan ng galit o taranta o silakbo ng damdamin, okay? In the area of your fortune, you have a breakthrough is at hand, breaking trail. Yes, makakalagpas ka na daw sa problema, magiging masaya ka na ulit, okay? Another message you have, you stand in the light of truth, discovering truth. Yes, basta hawak mo daw ang katotohanan, especially here with the Justice card, hindi ka mahatakot sumuong, hindi ka mahatakot lumaban. Kasi tinan mo siya, lahat ng tao doon dumadaan sa kabila. Kasi yun ang akala nila totoo eh. Pero ikaw, pinapangawakan mo yung katotohanan, sabi mo, dito ako pupunta kasi dito yung magandang lugar, hindi ka takot sumuong doon kahit mag-isa ka pa. O kahit walang tumutulong sa'yo at walang sumusuporta sa'yo, basta alam mo, ito yung tama, dito ka pupunta. And that is something na kailangan mong i-embody this time. Knowing the truth, enlightened with the truth, wala kang takot, no? Especially here with the Sun card, you're free as a bird. Malaya ka, malayang malaya, at napakasaya mo ngayon. Feeling ko talaga happy time to, happy bonding time with family. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang meron kang short journey on September 13 with siblings or family members, para meron kayong bakasyon or short na trip with the family. Some of you talagang focus for the child ha, sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga pinsan na nakababata. Time to give them a bonding time para makuha mo yung lightness nila, yung kaligayahan nila, para gumaan yung feeling mo. Some of you, nakita ko dito na parang time na to go out. To go out, have fun, and enjoy your life kasi magiging busy ka hereafter eh. Magiging busy ka talaga with a new opportunity or a new love life or a new endeavor na kailangan mo i-prioritize. Kaya ngayong linggo, kailangan talaga bigyan mo rin ng chance ang sarili mo na maging balanse at learn to have fun din naman. Okay? Sun card, narinig ko, maging positive ka lang sa bago mong yayakapin na bagong adventure o bagong pagkakataon. Relax ka lang ha, relax lang, and always think positive. Okay? Sun card, Hermit card. Yes. Nakita ko rito ko kailangan talaga magbakasyon. You need to time for yourself or time to really relax para mahanap mo sa isip mo yung mga tamang hakbang. Kasi nga baka nga magulo yung paligid mo ngayon with the Five of Wands, very very chaotic, o kaya maraming tao sa paligid mo ang nagpapayo sa'yo, etche-bureching ganyan, kinokontrol ka, dinidiktahan ka kung ano mga dapat mong gawin. At ito yung panahon na, teka, kawala muna ako, alis muna ako, bitaw muna ako sa inyo. Gusto ko muna lumaya, gusto ko muna umalis para mahanap mo yung tamang sagot at yung tamang daan para sa gusto mong tumbukin this time. Especially, narinig ko parang malaking responsibilidad ito eh. Parang napakalaking obligasyon eh. Sabi mo, ito na yung time ko for myself eh. I want to put my whole effort, my whole time, my whole self para makuha mo ito. At ready ka to take the risk, ready ka to change something. Kaya ngayon, time talaga para alamin mo sa isip mo at puso mo yung kalakasan na loob na gusto ko talaga ito. Believe in yourself na ito yung ruta mo, okay? In the area of your divine messages, you have compassion, embrace others' differences, accept your own imperfection. Sa ibang tao, nakita ko rito na magkaroon ka ng pangunawa. Kung nahihirapan siya at medyo buwisit siya ngayon, hayaan mo na, intindihin mo na lang, baka may pinagdaanan, parang ganyan. Learn not to big deal something na pwede mo naman palagpasin, no? Ngayon maging maawain ka, maging mapangunawa ka, na kung may pagdadaanan ka, ganoon din sila. At lalawak ang mundo mo, lalawak ang isip mo. Another message, joy.
talaga naman joy to the world, joy to the world para sa'yo. Joy is the dance of the soul, enjoy your every moment. Yes, every moment, enjoy mo yan, especially time alone. No? Nakita ko talaga na kung gusto mo mag-beach, gusto mo mag-park, gusto mo sa kwarto lang, at magkaroon ka na ng time for yourself, go push. Diyan lalabas yung mga intuitive download na may isip mo na, okay, gagawin ko pala to. Ito pala dapat kong gawin, ito pala dapat kong sabihin. Lilinaw sa'yo ang lahat. Okay? Another message, you have prosperity. Prosperity comes from hard work and a love for life. Wow! Talagang sasagana daw ang buhay mo basta mahal mo yung ginagawa mo at pinaghihirapan mo. Huwag tayong gumaya sa mga anak ng kontraktor na hindi nila pinaghihirapan ng kanilang mga ginagawa. Kaya ayun, kinarama sila. Kaya ikaw, kung ano yung pinaghihirapan mo, kung ano yung minamahal mong gawin, passion mo, gawin mo lang yan because yung kasaganahan ng buhay darating sa'yo. Okay? Ang outcome, ay ito pa pala, you have the, in the area for divine messages, the lover's card. Your passion, especially your love. Kung ano yung mga bagay na pinipili mo at binibigyan mo ng commitment, yan ang bagay na kailangan mong kapitan lagi. Pagmamahal, pamilya, anak, trabaho, yung career mo, yung passion project mo, mga painting yan or construction, kahit anything na pinipili mo ngayon sa'yo mo, ito yung mahal ko, ito pipiliin ko, ito gagawin ko. Kailangan daw yan may kaakibat na obligasyon at paninindigan. Kasi halimbawa, pangarap mo maging singer, pero ngayong buwan na to, gusto mo mag-audition, next month, ayoko na, nahihiya ako, ayoko. Pero pangarap mo siya, yun ay hilig mo, gusto mo kumanta sa YouTube, gusto mo maging mag-viral, pero nahihiya ka. So, kailangan yung obligasyon at yung pangarap mo, yung gusto mo, tatapatan mo yan ng sigasig, tatapatan mo yan ng passion and love, paninindigan, para makamit mo siya, okay? Lover's cards being clarified by the lover's card. Wow. Kinonfirm niya yung sarili niya. Sabi niya, huy, kung mahal mo talaga yan, gagawin mong lahat. Kung talaga importante sa iyo yan, bibigay mo ang effort mo. Hindi ka matatakot, hindi ka panghina ng loob, hindi ka atras. Yun yung sinasabi sa iyo ng paalala sa iyo ng yung spirit guide na, huy, talaga bang mahal mo yan? Patunayan mo nga. Kung talaga importante sa iyo yan, patunayan mo nga. Gawin mo yung makakaya mo. Extend until your limit para ma-prove mo na itong blessing na to ay hindi mo i-take for granted at gagawin mo siya for your advantage. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una, not. Unsuccessful plans. Meron ka daw mga plans na hindi pa successful dahil kailangan mo ng daanan to. Okay? Kaya makinig ka. Lahat ng sinabi ko rito, isa isip, isa puso mo para matupad na yung plano mo. Another message of butterfly, a change for the better. Yes, tinan mo, ang daming butterfly dito. Ay, lahat pala ng cards sa ating fortune cards, sa compassion, sa joy, sa prosperity, lahat may butterfly. So, kung nakita po kayo ng butterfly recently or makakita kayo later on, this is a confirmation of this message is for you, okay? Another message, you have fair woman, babae daw na mistisa o maputi or puti ang buhok. Kailangan mo daw siya kausapin, baka daw may concern sa kanya. Pero paalala ko sa inyo, merong pagbabago sa buhay mo ha. Especially meron ka ditong tower card kanina na talagang change is coming for the better. Kaya wag i-resist, wag puwersahin, wag pigilan. Another message you have, hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes, meron sa'yo tutulong, panahon na para kunin mo yung gabay ng ibang tao or suporta ng ibang tao para maituwid mo yan. Ngayon, kung nag-iisip ka ngayon ng solo ka lamang at naghahangad ka pa ng kalinawan sa isip mo, huwag ka mag-alala, pagbalik mo, may tutulong na sa'yo, okay? At magiging okay ang lahat. Another message, you have jug, light-hearted, carefree time. Yes, with joy here, light-hearted time, it will be yours, okay? Another message, you have grapes, time to go out and have fun. Yes, kakasabi ko lang sa inyo kayo, di ba? Labas-labas ka din, enjoy ka ang buhay mo. Learn to enjoy your life and enjoy the sun and the surroundings, okay? Ang outcome mo, Leo, ito yon. For September 8 to 14, you have, wow, the 7 of Swords. 7 of Swords telling you bagong strategy, no? Nakita ko rito, enjoy the moment, enjoy the journey, enjoy the process. Hindi mo daw kailangan nakakunot ang noo, nakadikit ang mga balikat, nakakubado ka, talagang tutok ka dyan. Ngayon, learn to have fun. Learn to enjoy the process. And nakita ko rito na kapag nag-enjoy ka, mamahalin mo yan. At kapag minahal mo yan, hindi mo yan susukuan. Okay? Nakita ko rin dito na
payo sa'yo, yung mga dati mong ginagawa, hindi na yan uubra ngayon. Kailangan makabago, makabago, makabago para bago din yung outcome. Okay, napakaganda for you. Narinig ko din, kung meron kang gagawin, sikreto mo muna yan. Huwag mo muna ipamalita, saka muna ipamalita kapag okay na. Kasi marami mga tao sa paligid mo ang nega or baka i-jinx pa yan. Kaya make sure na work in the dark, work in shadows. Saka muna i-broadcast pag okay na, okay? The Seven of Swords being clarified by the World card. Wow, successful outcome is here tungkol sa mga bagay na bago mong gagawin. Kaya kung meron kang mga bagong i-implement sa ginagawa mo, go push. It will lead you to a successful completion at talagang accomplishment is gonna come to you. Nakita ko na meron kang hard work, parang kikilalanin ka, nakita ko reward or aumento sa sahod or nakita ko parang pinuri ka ni boss, pinuri ka ng someone na parang, uy, ang galing mo naman, na kaya mo yung mag-isa, parang ganyan. So, ngayon nakita ko talaga na your work will lead you to your success, acknowledgement, and completion na maganda in your part. So, congratulations sa'yo, Leo. So, ito po ang inyong September 8 to 14. Tandaan, Leo, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. At sundin mo ang iyong puso, Leo. Okay? Gabay lamang ito. So, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James, so James Sarah PH. God bless everybody.